Alam naming simpleng tinapay lang yan sa tingin mo. Pero kung ikaw ay lampas sa nimnapo na, bawat kagat niyan, maaring dagdag taon sa buhay mo o tahimik na pagbibilang ng oras bago magsimulang manghina ang katawan mo. Hindi ito pananakot. Ito'y katotohanang matagal nang isinisigaw ng siyensiya pero tila dumarating lang sa kaalaman ng marami kapag may iniinda na sila sa ospital. Araw-araw milyon-milyong senior sa Pilipinas ang nagsisimula ng umaga nila sa pandesal, tasty o kahit anong tinapay na madali at mura. Pero ang hindi alam ng karamihan, may ilang uri ng tinapay na literal na sumisira sa katawan ng matatanda. At ang mas masaklap, ito mismo ang kadalasang nasa plato tuwing almusal. Sa video na ito, ilalahad namin ang 5 uri ng tinapay na dapat mong iwasan kapag ikaw ay lampas 60. Pero hindi lang yon. Sa dulo ng video, mayroon din tayong 2 bonus na uri ng tinapay na akala mo'y healthy, pero mas delikado pa pala sa soft drinks. At eto pa, hindi lang impormasyon ang ibabahagi namin ngayon, magbabahagi rin kami ng totoong kwento ng mga senior na dumanas ng epekto ng maling pagkain ng tinapay. Ang ilan sa kanila napahinto sa insulin. Ang iba, humina ang tuhod, bumigat ang timbang, at halos araw-araw ay may nararamdamang kirot. Hindi mo gugustuhing matauhan sa huli, di ba? Ngayon may isang mahalagang bagay kaming hinihiling. Sa comment section, sabihin mo sa amin, ilang beses ka kumakain ng tinapay sa isang araw at anong klaseng tinapay ang paborito mo? Simple lang itong tanong, pero baka ito ang simula ng mas malusog mong desisyon. Sa video namin ito, hindi ka lang makikinig. Makikilala mo rin ang sarili mo sa mga kwento. Minsan maririnig mong para kang si Mang Filemon, isang 68 anyos na dating construction worker na ang paboritong tasty bread pala ang nagtulak sa kanya sa ospital. Minsan naman baka magulat ka dahil ang tinapay na akala mong masustansya pa, siya pa palang nagpapabagal sa galaw mo ngayon. Kaya tandaan mo ito, hindi lahat ng tinapay ay pantay-pantay. May mga tinapay na tahimik na nagpapahina sa ating katawan at may mga tinapay na kayang bumuhay muli ng lakas at sigla ng isang senior. Kung nanonood ka pa rin hanggang dito, isa kang tunay na bahagi ng gintong edad. Isa kang kasamang lumalaban para sa malusog at masayang pagtanda. Kaya huwag kang bibitaw dahil lalo na ang numero 3 sa listahang ito, posibleng ito ang tinapay na kumakain sa iyo araw-araw. Susunod, isa, white bread, ang tahimik na kalaban ng mga senior. Sa kwento ni Mang Filemon, malalaman mong minsan ang tinapay na inaakala mong mabait ay siya palang pinakamasamang kasama sa almusal. Alas 7 ng umaga, nakaupo si Mang Filemon sa harap ng kanyang mesa. May mainit na kape sa tabing tasa at sa plato niya, 3 piraso ng white bread na may manipis na palaman ng margarina. Araw-araw niya itong almusal sa loob ng mahigit 15 taon. Ang tingin niya rito, simple at matipid. Pero ang hindi niya alam, yun palang paborito niyang almusal, unti-unting nagpapahina sa kanyang katawan. 68 taong gulang na si Mang Filemon, dating mason sa Maynila, retirado na ngayon at mahilig umupo sa terrace habang nanonood ng mga bata sa kalsada. Ngunit nitong nakaraang buwan, napansin ng kanyang asawa na madalas na siyang reklamo sa pananakit ng kasukasuan at mabilis siyang mapagod kahit ilang hakbang pa lang. Nung dinala siya sa health center, ang unang tanong ng doktor, "Ano po ang karaniwang kinakain niyo tuwing almusal?" At nang binanggit ni Mang Filemon ang white bread, natahimik ang doktor. Sabay sabing, "Yan po ang isa sa pinakakaraniwang dahilan ng blood sugar spike ng mga senior ngayon. Akala natin ligtas, pero delikado pala." Sa Pilipinas, white bread o mas kilala bilang tasty bread ay parang staple na. Madaling bilhin, mura, masarap kainin. Pero kung ikaw ay lampas 60 na, ang epekto nito ay hindi na rin simple. Ang white bread ay gawa sa refined flour, isang uri ng harina
na sobrang pino dahil sa prosesong tinanggalan na ito ng himaymay, fiber at halos lahat ng nutrition. Sa madaling salita, parang asukal na puti sa anyong tinapay. At kapag ito ay kinain, mabilis nitong pinapataas ang blood sugar mo. Wala itong fiber na magpapabagal sa absorption. Wala rin itong bitamina o mineral na magpapalakas ng katawan mo sa edad mong sensitibo na sa sakit. Sa kaso ni Mang Philemon, nakita sa test results na mataas ang kanyang blood glucose level at triglycerides. Ang simpleng akala niyang tinapay naging tahimik na kalaban ng kanyang puso, kasukasuan at paggalaw. Ang mas masakit pa sa dami ng senior na tulad niya, karamihan ay hindi agad nadidiskubre ang problema. Kasi nga naman, hindi naman agad nararamdaman. Hindi gaya ng karne na agad mo makikitang mamantika o soft drinks na alam mong maraming asukal. Pero ang white bread, tahimik. At yan ang mas mapanganib. Ayon sa mga nutritionists, ang madalas na pagkain ng white bread ng mga matatanda ay nagpapalala ng arthritis, nagpapataas ng tsansa ng stroke, nagdudulot ng sugar crashes na nagiging sanhi ng pagkalito at pagkahilo. At kalaunan, nauuwi sa insulin resistance at type 2 diabetes. Kaya kung isa ka sa mga araw-araw pa rin kumakain ng white bread, tanungin mo ang sarili mo ngayon, mas mahalaga ba ang lasa at convenience o ang lakas mo na unti-unti nang nawawala? Marami ang nagsasabing, sayang itapon, nasanay na ako, murang almusal to. Pero ang tanong, kaya mo bang bayaran ng gastos kapag napunta ka sa ospital dahil dito? Tulad ni Mang Philemon, baka sa huli ay magbago ka rin ng isip. Pero sana hindi na huli ang lahat. Susunod, 2, tinapay na puno ng asukal at palaman. Matamis nga, pero delikado pala lalo na sa atay at utak ng mga senior. Alam nating lahat kung gaano kasarap ang isang piraso ng ensaymada o Spanish bread na may malambot na palaman, lalo na kung may kasamang mainit na tsaa o kape. Sa totoo lang, maraming senior ang nagsasabing, yun lang ang nagpapasarap ng merienda ko. Pero ang tanong, kapag matanda ka na at marupok na ang katawan mo, sapat ba ang sarap kung kapalit ay pinsala sa loob? Sa bawat kagat ng matamis na tinapay, hindi mo alam, may kaakibat pala itong panganib sa iyong atay, memorya at kasukasuan. Lalo na kung ikaw ay 60 taong gulang pataas. Ang mga tinapay na tulad ng ensaymada, munay na may palaman, cheese roll, custard bun, o kahit ubi bread ay kadalasang puno ng 3 bagay: refined sugar, margarine, at ang kemikal na pampalasa. 3 salik na kapag pinagsama-sama ay parang lason sa katawan ng isang senior. Ayon sa mga pag-aaral, ang refined sugar ay nagpapataas ng blood sugar at nagpapabigat sa atay. Ang trans fat mula sa margarine ay nagbabara ng ugat, nagpapalala ng alta presyon, at ang pampalasa at preservatives ay nakakairita sa bituka ng matatanda. Paano ito nangyayari sa katawan mo? Kapag kumain ka ng tinapay na may matamis na palaman, biglang tataas ang blood sugar mo. Biglang sasalubong ang insulin spike. At pagkatapos ng 1 oras, babagsak ka na parang naubusan ng baterya. Mahina ang tuhod, sumasakit ang batok, malungkot ang loob. Hindi mo alam, ito pala'y epekto ng sugar crash. Kung araw-araw mong ginagawa ito, maaaring unti-unti ka nang papunta sa insulin resistance. At kapag hindi na makontrol ng insulin ang blood sugar mo, magkakaroon ka ng type 2 diabetes. At kung akala mo diabetes lang ang problema, isipin mo ito. Ang sobrang asukal ay nagpapalala rin ng inflammation sa katawan. Isa sa mga pangunahing dahilan ng arthritis, pananakit ng likod, rheuma. Sa utak, ito'y konektado sa memory loss at dementia. Dahil sa pagdurusa ng ugat sa utak kapag overloaded sa sugar. Kaya kung iniisip mong, paminsan-minsan lang naman, isipin mong muli, ang paminsan-minsan ay nagiging palagi kapag naging parte ng routine. At sa edad nating 60, ang routine ay may malaking epekto sa kalusugan.
May mga lolo't lola na araw-araw ay may isang ensaymada sa 2:00 ng hapon pero hindi na nakakababa ng hagdan. Hindi na makalakad ng walang saklay at lagi nang sumasakit ang tiyan. Saan kaya nagsimula? Baka sa tinapay na may palamang matamis. Ang payo ng mga eksperto, kapag ikaw ay senior na, iwasan na ang mga tinapay na may custard, jam, chocolate spread, margarine. May rainbow-colored fillings or artificial ubi flavor. May label na sweet bread o dessert bun. Masama bang kumain ng matamis? Hindi. Pero dapat ay bihira at natural ang sangkap. Kung gusto mo pa rin kumain ng ensaymada, subukan mong gumawa ng sarili sa bahay gamit ang coconut sugar, mas mababa ang glycemic index, malunggay flour o kamote base, natural na itlog at olive oil. Hindi mo kailangang isakripisyo ang panlasa, pero pwede mong piliin ang mas ligtas para sa katawan mo. Susunod, 3, tinapay na akala mo ligtas pero may chemical bleach pala. Sa kwento ni Aling Erlinda, malalaman mong ang puting tinapay ay hindi laging malinis para sa katawan mo. Isang umaga, habang nakaupo sa health center si Aling Erlinda para sa kanyang buwanang check-up, napansin ng nurse na may dala siyang supot ng tinapay. Sabi ng nurse, "Uy, Nay, yan po ba yung laging nasa bag nyo? Parang araw-araw ko kayong nakikitang may dalang ganyan." Ngumiti si Aling Erlinda sabay sabing, "Oh, iha, favorite ko yan. Soft at malinis tingnan. At saka may label pa. Good for 10 days, hindi agad nasisira." Hindi niya alam, ang tinapay na hawak niya ay gawa pala sa bleached flour, isang uri ng harina na ginamitan ng chemical para pumuti at tumagal ang shelf life. Sa kulturang Pilipino, uso ang bumili ng tinapay na naka-plastic, good for 1 week, preskong tingnan, walang amag kahit 3 araw ng bukas. Pero ang hindi sinasabi ng label ay ang mga chemical na ginamit para maputi, malambot at matagal, masira ang tinapay na ito. Ang mga tinapay na ganito ay kadalasang may bleached flour, harina na pinaputi gamit ang benzoyl peroxide o chlorine dioxide, preservatives gaya ng calcium propionate o sorbic acid, anti-mold chemicals para hindi ito agad mabulok kahit mainit ang panahon. At kapag ikaw ay lampas 60, ang katawan mo ay mas sensitibo sa ganitong klaseng sangkap. Ayon sa pag-aaral, ang regular na pagkonsumo ng bleached flour ay maaaring magdulot ng pinsala sa atay at bato, pagbagal ng metabolism, pagdami ng free radicals sa katawan na konektado sa cancer, at ang preservatives, isa sa mga dahilan ng pananakit ng tiyan, bloated feeling, irritable bowel o panay na LBM at kabag. Ang mas delikado pa, may ilang senior na gaya ni Aling Erlinda ang nakakaranas ng memory lapses. At hindi nila alam, isa sa mga pinanggagalingan nito ay ang chemical sa processed bread. Tanong, may label ba sa tinapay mo na walang expiry for 7 araw o long shelf life? Kung oo, dapat kang magduda. Hindi ito dahil mahusay ang panadero, ito ay dahil puno ito ng preservatives. Hindi ibig sabihin na mukhang bago ay ligtas na ito. Sa katawan mo, lalo na kung mahina na ang liver o may maintenance ka sa kidney, ang chemical na ito ay lason. Gusto mo ba ng mas ligtas na tinapay? Gumamit ng harinang whole wheat, coconut flour o kamote flour. At kung maaari, gumawa sa bahay gamit ang simpleng sangkap, tubig, asin, yeast at mantika lang. Hindi kailangang komplikado. Hindi kailangang imported. Basta natural, yan ang tunay na pagkain na pang-senior. Kung ikaw ay naniniwala na ang mga senior ay dapat may karapatan sa ligtas na pagkain, mag-subscribe ka sa channel na ito. Dito sa Gintong Edad, ang bawat video ay para sa iyo. Para sa mas ligtas na pagtanda. Para sa buhay na may sigla, hindi pa sakit. Susunod, 4, tinapay na makulay, pero delikado, pampasaya sa mata, pero panira sa atay at hormones mo. Makulay, malambot, mabango.
Ube pandesal na sobrang violet, melon bread na parang fluorescent green, buns na may palamang parang jelly candy. Kung titingnan mo, parang masaya. Parang para sa bata. Pero kung ikaw ay isang senior na may mahina ng atay o hormonang unti-unti nang humihina, ang bawat kagat ng makulay na tinapay na yan ay maaaring lason sa loob ng katawan mo. Ayon sa pag-aaral, ang brightly colored bread ay madalas na puno ng artificial food coloring, emulsifiers, artificial flavorings, sweeteners at fragrance chemicals. Ang mga sangkap na ito ay walang kahit anong benepisyo sa katawan ng isang senior. At sa halip na makabuti, mas pinapahirap nito ang trabaho ng iyong atay at bato. Narito ang mga panganib: food coloring tulad ng E102, tartrazine, E110, sunset yellow, E133, brilliant blue. Ayon sa World Health Organization, ito ay konektado sa allergic reactions, pagpamamaga ng balat at lalamunan, hormonal imbalance. Sa ilang kaso, cancer risk kapag matagal na exposure, emulsifiers. Ginagamit para maging malambot at moist ang tinapay sa loob ng ilang araw. Ngunit sa bituka, ito ay nagpapahirap sa normal na digestion. Nagdudulot ng bloating, irritable bowel, and LBM, artificial flavorings at scents. Pinapabango ang tinapay kahit walang natural ingredients. Pero sa atay, ito'y dagdag na lason na kailangang i-detox araw-araw. Kaya ang tanong, kaya mo bang isugal ang kalusugan mo para lang sa makulay na almusal? Sa edad nating 60, hindi na pantay ang laro. Ang katawan natin ay hindi na kayang magsala ng kemikal tulad ng noong tayo'y 30 pa lang. Ang atay natin ay hindi na rin ganoon kabilis mag-detox. At kung ikaw ay umiinom ng gamot sa alta presyon, diabetes o arthritis, lalo kang dapat umiwas sa tinapay na may artificial ingredients. Dahil ito'y nakikipagkompetensya sa mga iniinom mong gamot. Imbes na gumaling, lalong nahihirapan ang katawan mong umayos. Tip mula sa nutritionist, kapag bibili ng tinapay, basahin ang label. Kung may nakasulat na E-numbers, E102, E133, E110, artificial flavor, color added, o hindi mo mabigkas ang ingredients, iyan ay red flag. Walang lugar ang ganitong tinapay sa katawan ng isang senior. Tandaan mo, hindi lahat ng makulay ay masaya. Sa pagkain, ang tunay na kagandahan ay nasa kalinisan ng sangkap, hindi sa kulay. Ang tinapay na mukhang simple pero gawa sa buong sangkap, yan ang tunay na masustansya. Gamit ang harina, tubig, asin at natural na pampalasa, gaya ng malunggay o kamote. Makakagawa ka ng tinapay na hindi lang masarap, kundi pang matagalan pa ang benepisyo. Susunod, 5, low carb daw, pero puno ng chemical. Maraming senior ang naloloko sa label na healthy. Pero baka ito pa ang dahilan ng pagtaas ng kolesterol mo ngayon. Alamin ang katotohanan bago ka muling bumili. Sa panahon ngayon, halos bawat tindahan may tinapay na may label na low carb, keto-friendly o diabetic bread. Madalas may kasamang buzzwords, gluten-free, sugar-free, zero fat, at kung ano-ano pa. Para sa isang senior na gustong umiwas sa diabetes, alta presyon, at sobrang timbang, parang ito na ang perpektong solusyon. Pero teka lang, ang tanong, totoo ba talagang mas ligtas ito para sa katawan mo? O isa lang itong magandang marketing na may nakatagong panganib sa loob ng bawat kagat? Ayon sa mga pagsusuri ng consumer labs at nutrition experts, maraming low-carb o keto bread ay mataas sa artificial sweeteners tulad ng sucralose, aspartame o sorbitol. Puno ng emulsifiers, gums at synthetic fiber, at kadalasan ay ginagamitan ng modified wheat starch na hindi tunay na whole grain. Bakit ito delikado? Dahil sa edad nating lampas 60, ang katawan natin ay hindi na mabilis ang metabolism, ang atay ay hindi na ganong kabilis mag-detox, at ang bituka ay sensitibo na sa mga hindi likas na sangkap. Tingnan mo ang isang slice ng tipikal na
low-carb bread. Minsan mas matagal pa ang ingredients list kaysa expiration date. May mga sangkap na hindi mo mabigkas. Hydroxypropyl methylcellulose, isomalto oligosaccharides, calcium caseinate. Tanong, kung hindi mo ito maintindihan, paano mo masisiguro na ligtas ito sa katawan mo? Epekto sa katawan ng matatanda. Artificial sweeteners, pwedeng mag-trigger ng bloating, irritable bowel, o LBM. Emulsifiers, sumasabotahe sa gut microbiome na mahalaga sa immune system ng seniors. Synthetic fiber, nagpapabagal ng tunay na digestion, pwedeng magdulot ng kabag at constipation. Modified starches, pinapataas pa rin ang blood sugar kahit low-carb ang label. At huwag nating kalimutan, maraming tinapay na ito ay may preservatives para tumagal ng 2 linggo o higit pa. Kaya kahit may healthy label, mas processed pa ito kaysa sa karaniwang white bread. Sa totoo lang, may ilang senior na ginawang routine ang pagkain ng ganitong tinapay sa almusal. Akala nila nagiging mas healthy sila. Pero pagkatapos ng ilang buwan, nagkaroon ng bloating araw-araw. Nahirapan sa pagdumi, tumaas pa lalo ang LDL cholesterol nila kahit hindi na sila kumakain ng matatabang ulam. Tanong, ano ang posibleng dahilan? Ang sagot, ang tinapay na akala nila'y ligtas, pero puno ng kemikal. Payo ng mga eksperto, kung gusto mong umiwas sa carbs, huwag mong palitan ang tinapay mo ng chemical bread. Mas mainam pa ang kamote bread na gawa sa tunay na root crop, homemade malunggay bread na puno ng natural fiber, o simpleng whole wheat bread na may malinaw na label, 100% whole grain, walang preservatives. Kung hindi ka sigurado sa binibili mo, ito ang sikreto, basahin ang label. Kapag mahaba ang listahan ng sangkap at puno ng words na hindi mo alam, iwanan mo na yan sa shelf. Susunod, bonus isa, ang tinapay na iniisip ng lahat na masustansya. Pero ayon sa doktor, isa sa pinakadelikadong uri para sa seniors. Kung may tinapay mang paulit-ulit na pinipili ng mga health-conscious na Pilipino, ito na marahil ang multigrain bread. Sa itsura pa lang, mabigat, may mga buto sa ibabaw at may label na high in fiber, parang ito na ang sagot sa lahat ng problema sa kalusugan. Pero teka lang, alam mo bang ayon sa ilang nutritionist at doktor, ang multigrain bread ay hindi laging healthy, lalo na kung senior ka na? Sa katunayan, marami sa mga ganitong tinapay ay nakakalito, nakakaengganyo, pero nakakadelikado. Narito ang tanong, alin ang mas mahalaga, ang itsura ng tinapay o ang tunay na laman nito? Kasi ang multigrain bread, kahit maraming buto sa ibabaw, kadalasan ay gawa pa rin sa refined white flour sa loob. Oo, tama ang nabasa mo. Maraming multigrain na tinapay sa merkado ang may 3% hanggang 5% na butil lang. Pero ang 70% ng laman ay refined flour at gumagamit pa rin ng preservatives, color enhancer at emulsifiers. Akala ko masustansya to? Yan ang laging reaksyon ng mga senior na gaya ni Mang Rosendo, 75 anyos, na isang retired teacher. Kwento niya, pinalitan niya ang white bread ng multigrain bread kasi sabi raw ng apo niya, mas healthy raw ito. Pagkalipas ng 2 buwan, mas bumigat siya, sumakit ang tiyan, at nagkaroon pa siya ng acid reflux. Nang makausap ng kanyang doktor, eto ang sabi, ang multigrain ay hindi laging whole grain. Hindi porket may butil sa ibabaw, iligtas na sa loob. Ayon sa doktor, ang multigrain bread ay kadalasang may grain washing tactic. Mukhang healthy pero hindi. May molasses o coloring para lang magmukhang buo at natural. May artificial fiber na hindi madaling tunawin ng bituka ng matatanda. At kapag ikaw ay lampas 60, mas dapat kang umiwas sa ganitong kalituhan. Ang katawan mo ay hindi na dapat tinatrato bilang eksperimento ng mga marketing label. Gusto mong malaman kung tunay na healthy ang tinapay na yan? Check mo kung may nakasulat na 100% whole grain flour,
No refined flour, enriched wheat flour, no added sugar/preservatives. Kung wala kahit ilang buto pa ang nakadikit sa ibabaw niyan, baka niloloko ka lang ng packaging. At tandaan mo, ang tunay na healthy bread ay hindi lang maganda sa mata. Dapat magaan sa tiyan, hindi masyado matamis, at walang sangkap na hindi mo alam. Mas mainam pa rin gumawa ng sarili mong tinapay gamit ang buong malunggay leaves, kamote flour, at kaunting saging para sa natural na tamis. Sa huli, hindi mo kailangan ng tinapay na sosyal ang label. Kailangan mo ng tinapay na kayang suportahan ang katawan mong senior na marupok at may pinangangalagaan. Mas mabuting simple pero totoo kaysa komplikado pero mapanlin lang. Susunod, bonus 2. May isang uri ng tinapay na di mo akalain pero mas nakakataas ng blood sugar kaysa sa soft drinks. Hindi mo aakalaing delikado pala para sa seniors. Maraming senior ang nagsasabing, hindi naman ako mahilig sa matamis. Basta may isang slice lang ako ng raisin bread or banana loaf sa merienda, ayos na ko. Pero alam mo bang ayon sa ilang endocrinologists, ang ilang uri ng fruit bread o breakfast loaf ay mas mataas pa ang sugar impact sa katawan kaysa sa soft drinks? Tingnan natin ang isang slice ng raisin bread na mabibili sa supermarket. May label na high fiber, fortified with vitamins, at may larawan pa ng prutas sa harap. Pero kapag binasa mo ang label, may refined white flour, may molasses or high fructose corn syrup, may preserved dried fruit na may dagdag pang sugar, at kadalasan may vegetable shortening pa na may trans fat. Ang isang slice nito ay may 17 hanggang 24 na gramo ng asukal. Alam mo ba kung ilang gramo ng asukal ang nasa isang lata ng soft drinks? Gram. Sa madaling salita, isang slice lang ng fruit bread ay halos katumbas ng isang soft drinks. At ang mas malala, karaniwan ay 2 slice ang kinakain ng isang senior sa merienda. Ayon sa pag-aaral ng mga geriatric nutritionists, ang ganitong klaseng tinapay ay mabilis nagpapataas ng blood sugar. Walang sapat na fiber para kontrolin ang glucose absorption. At madalas ay may preservatives na nakakaapekto sa digestion. Para sa mga may diabetes o prediabetes, ang ganitong klaseng tinapay ay parang bitag. Akala mo safe dahil may prutas, pero sa loob, puro pinrosesong tamis at kemikal. Isang 70 anyos na pasyente ang ikinuwento ng doktor sa isang forum. Nagpalit siya ng regular bread sa raisin bread, iniisip na mas healthy. Pero sa loob ng 1 buwan, tumaas ang kanyang HbA1c at nagkaroon siya ng panlalabo ng paningin at panghihina. Nang tanungin kung kumakain ba siya ng matatamis, sagot niya, "Hindi naman, tinapay lang, yung may pasas." Hindi niya alam, ang prutas sa tinapay na yon ay preserved, may dagdag pang sugar, at ang tinapay ay gawa sa refined flour. Paano mo malalaman kung ang fruit bread mo ay ligtas? Basahin ang ingredients. Kapag may high fructose corn syrup o invert sugar, iwasan. Tingnan ang asukal na content bawat slice. Kung lampas 8 gramo, delikado na para sa seniors. Piliin ang mga homemade o artisan bread na walang added sugar, walang artificial fruit flavor, at gawa sa whole grain. Mas maganda pa rin kung ikaw na mismo ang gumawa sa bahay. Gumamit ng saging o kamote bilang natural na pampatamis. Ihalo sa whole wheat flour, dagdagan ng malunggay, at iwasan ng margarina. Ang tunay na prutas ay hindi kailangang itago sa kemikal. At ang tunay na pagkaing pang senior ay hindi nagpapataas ng blood sugar gaya ng soft drinks. Susunod pang wakas o isang paalala para sa mga senior na totoong nagmamahal sa sarili nila at gusto ng mas mahaba, mas maginhawa at mas malusog na pamumuhay. Ngayon na alam mo na ang mga tinapay na dapat iwasan, ang desisyon ay nasa iyo na. Bawat kagat ay may epekto sa puso, sa isipan, at sa lakas mong bumangon araw-araw. Kung tunay mong mahal ang sarili mo, ang katawan mo, at ang mga mahal mo sa buhay,
Gawin mong bahagi ng pag-aalaga ang tamang pagpili ng pagkain. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, i-comment mo ang salitang bagong simula sa ibaba. At mag-subscribe ka sa Gintong Edad para sa mas marami pang kaalamang makabuhay. Salamat sa panonood at alagaan mong mabuti ang sarili mo.